Ito na mga boss, so ipapakita ko na sa inyo yung Ford Everest na nakuha namin noong nakaraan. Yung napanalunan namin sa bidding ng HMR. Actually hindi ko na na-video to noong nakaraan dahil gabi na kaming nakauwi. Medyo natagalan kami sa bank. Pero ito, this is a 2023 Ford Everest Titanium. 4x4 yan mga boss. Ito napakakinis mga boss. Tignan nyo naman. Ang mileage niyan is only 6,000 kilometers. Ayan, 6,000 kilometers mga boss. Yes, legit po yan. In-scan ko na yan. And syempre, galing din kasi mismo itong mga sasakyan na to from Ford Philippines. Kung di ako nagkakamali, ito yung mga naging test unit nila. Yung first generation to nung unang labas ng mga next gen pala rather. Yung 2023 models, ito yun. Okay? So syempre meron ng mga lalabas na 2025 model, kaya yung mga test unit nila siguro ibinenta na. So ito, swerte at nakakuha tayo ng isa. Tignan nyo naman kung gaano kakinis. Siya nga pala, tignan nyo naman, nung nakuha ko to, hindi yan nakatint. Pero ito, napakaganda ng aking tint. Salamat nga pala sa Ceramax. Actually, nasa curing stage pa ako. Kaya nilagyan nila ng tape itong aking mga power window switch para hindi ko daw maibaba. Nasa curing stage pa kasi yung mga boss. Hindi ko daw pwedeng maibaba yung aking mga bintana for 3 days. Tapos ito guys, tingnan nyo naman kung gaano kasariwa yan. Oh, diba? Yun naman. Kaya nakakatuwa na nabili ko rin to. Talagang pinilit ko mga panalunan. 4x4 mga bossing, 4x4 top of the line. Ito na yung naka sunroof. Ayan, naka sunroof na yan mga boss. Tapos naka power lift gate na rin. Pagpasensyahan nyo na marumi, yung kapitbahay natin is nagpapa-renovate ng bahay. Syempre may issue rin to kahit papano, pero minor yung issue lang. Ayun, is the tire pressure sensor. Okay, medyo malambot na rin yung tire pressure ko sa likod, pero yung tire pressure niya sensor hindi na detect yung sa likod, pero titignan ko. Minor lang yan mga boss. May mga sasakyan nga na walang tire pressure sensor, di ba? Sarado ko muna yung sunroof at mukhang nagbabadya yung pag-ulan. Baka maulanan tayo nang wala sa oras. Ayan. Napakakinis nito mga bossing, kaya talagang pinilit ko ring manalo rito. Walang bangga, walang dents, walang scratch. Ay, meron palang isa. Isang napakaliit. Ito. Ayan lang mga boss. O, di ba? Sino ba naman ang nakatipid ka na yan lang naman ang issue. Tignan nyo naman ang mugs, napakakinis. Ang gulong, halos bagong bago pa, diba? Tignan nyo ang upuan. Oh. Pag pumasok kayo rito mga bossing, kung ano yung amoy ng brand new, yun yung maaamoy nyo rito. Oh, ayan mga bossing, diba? 4x4, tignan nyo naman. Oh, ha? Tapos syempre naka power lift gate na rin yan. At nalagyan na namin ng gamit namin yung mga scooters ng anak ko. Syempre ito nga pala mga boss. Ayan o, naka-ano rin yan. Power seats. Oh, may scotch tape pa. Yan. Okay lang yung mga ganyan, mga konting dumi-dumi. Ayan, tignan naman kung gaano kalinis. Oh, kung gaano kalinis. Oh, diba? Sobrang linis mga bossing. Brand new condition. Sino pa bang hindi kakagat dito? Tapos medyo mura ko siyang nakuha guys. Syempre below market price. Kung second hand man to, below second hand market price ko pa to nakuha kasi sa auction to. Okay? Yan oh, ganda 'di ba? As in wala talaga siyang any gas damage, wala mga boss. Yun na kaisa-isang pinakita ko kanina. Yun lang, by turbo. Nakaka-proud na first time ko manalo sa auction. First time ko manalo sa auction. Ito nga pala, baka may magtatanong ha. Kung ibebenta ko daw ba itong aking Ford Everest na to. Actually mga bossing, napag-usapan na namin to ni Mrs. before pa namin to i-bid. Na itong Everest na to mga bossing is hindi to ibebenta. Aariin to actually. Ayos na yung mga papel nito at kailangan na lang makuha namin yung notarized deed of sale galing kay Ford. At ililipat to sa pangalan ni Mrs. Wala akong magawa mga bossing, sa kanya daw ipapangalan. Siya daw ang may-ari. O, diba? Tingnan nyo naman, oh. Diba? Ito yung top of the line na marami ng features, nakakatuwa. Tapos ito yung makina niya mga bossing. This is a 2.0 liter bi-turbo diesel engine. 10-speed automatic transmission. Kapag ka 4x4 mga boss, 10-speed yan. Ang mga 4x2 na lang ang mga naka 6-speed. 10-speed pa to. Kapareho ng transmission ng Raptor tsaka ng Ranger Wild Track na 10-speed din. Tapos, kung mapapansin nyo, napakaluwag na ng engine bay, hindi kagaya ng 2022 below na masikip pa.
Kaya ganyan kasi kaluwag yan mga bossing, kung alam nyo na meron nang lumabas si Ford Raptor na naka V6. Ewan ko kung susunod si Everest ha, na magkakaroon din ng i-release na naka V6 na gasoline engine. Pero si Raptor is nauna na po, naka V6 na po siya. Ayan. Okay, ayos, di ba mga bossing? Ito, medyo marumi yung engine bay niya, pero ako nang gagawa niyan. Ipapakita ko rin sa inyo DIY kung paano ko po i-detailing. Napakaganda ng pag-detailing natin yung mga boss. Yan oh. Yan. Ford Everest. Nagustuhan din namin yung kulay, di ba? Ayan.